Sa isang maliit at tahimik na bayan ng San Felipe, may nangyaring kakaiba. Isang sanggol na lalaki ang ipinanganak, pero hindi tulad ng ibang sanggol, tahimik lang siya. Walang iyak, walang luha, mga mata lang na puno ng misteryo. Pinangalanan siyang Leo ng kanyang mga magulang, na puno ng pagtataka at pagmamahal sa kanilang espesyal na anak. Dahil sa kanyang kakaibang katahimikan, naging mapagmasid si Leo. Maaga niya natutunan ang mga nangyayari sa paligid, sa bawat ihip ng hangin at sa bawat tunog ng kalikasan. Kahit walang luha ang kanyang mga mata, ang puso naman niya ay puno ng pagmamahal at malasakit, lalo na sa kanyang pamilya at sa kanyang bayan. Hindi naging madali para kay Leo ang lumaki na iba sa lahat. Pinag-usapan siya ng ibang mga bata, tinawag na batang walang ulan dahil sa kanyang mga matang walang luha. Pero hindi ito naging hadlang para mawala ang kanyang sigla. Sa halip, mas lalo siyang lumapit sa kalikasan na parang naririnig ang kanyang mga tanong at naiintindihan ang kanyang katahimikan. Sa piling ng kalikasan, nakahanap si Leo ng tunay na kaibigan. Ang mga halaman ay parang kumakaway sa kanya tuwing dadaan siya. Ang mga ibon ay umaawit ng masayang himig na parang kinakausap siya. Sa tabi ng ilog, natuto siyang lumangoy kasama ang mga isda at sa gitna ng kagubatan, nakikipaglaro siya sa mga usa at kuneho. Malapit ang puso ni Leo sa kalikasan. Nararamdaman niya ang bawat ihip ng hangin, ang bawat patak ng ulan, at ang bawat sigaw ng mga hayop. Sa bawat paglubog ng araw, nakikita niya ang ganda ng mundo at sa bawat pagsikat nito, nararamdaman niya ang pag-asa at panibagong simula. Habang lumalaki si Leo, lalong tumitibay ang koneksyon niya sa kalikasan. Natuto siyang makipag-usap sa mga hayop, maintindihan ang kanilang mga pangangailangan at tulungan sila sa abot ng kanyang makaya. Para kay Leo, ang kalikasan ay hindi lang isang lugar kundi isang kaibigan, isang guro at isang tahanan. Isang araw, habang naglalaro si Leo sa bukid, isang kakaibang liwanag ang biglang sumilay sa kalangitan. Isang malaking sasakyang panghimpapawid, hindi tulad ng mga eroplano na napapanood nila sa telebisyon. Ang unti-unting bumababa mula sa langit. Ang dating tahimik at payam San Felipe ay napuno ng takot at pangamba. Mula sa sasakyang panghimpapawid, lumabas ang mga nilalang na kailanman ay hindi pa nakikita ng mga taga San Felipe. Matatangkad sila, kulay abo ang balat at malalaki ang mga mata. Ang dating tahimik na bayan ay nagulo. Nagtakbuhan ng mga tao, nagsigawan, at naghanap ng masisilungan. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Leo. Kahit bata pa, ramdam niya ang panganib na dala ng mga nilalang na ito. Pero hindi siya natakot. Ang puso niya ay puno ng tapang na nagmumula sa pagmamahal sa kanyang bayan at sa kalikasang kanyang kinalakihan. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kakaibang enerhiya na nagmumula sa kanyang sarili. Habang papalapit ang mga kakaibang nilalang sa bayan, isang malakas na enerhiya ang biglang bumalot kay Leo. Ang hangin ay nagsimulang umikot, ang mga dahon ay nagliparan, at ang lupa ay parang yumani. Ang mga tao ay natigilan at napatingin kay Leo, nagtataka sa nangyayari. Sa sandaling iyon, narinig ni Leo ang isang tinig, hindi mula sa kanyang tainga, kundi mula sa kanyang puso. Isang tinig na nagsasabi sa kanya ng kanyang tunay na pagkatao, ng kanyang natatagong lakas, at ng kanyang misyon na protektahan ang San Felipe. Ang batang walang luha ay magiging tagapagtanggol ng kanyang bayan. Sa tulong ng kalikasan, natutunan ni Leo na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Kaya niyang kontrolin ang hangin, ang ulan, at ang lupa. Ang batang dating pinagtatawanan ay isa na ngayong mandirigma, handang ipagtanggol ang kanyang bayan mula sa mga mananakop. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga taga San Felipe at ng mga kakaibang nilalang. Gamit ang kanilang makabagong armas, sinubukan ng mga mananakop na sakupin ng bayan. Pero hindi magapi ang tapang at determinasyon ng mga taga San Felipe. Sa pangunguna ni Leo, lumaban ang mga taga San Felipe gamit ang lahat ng kanilang makakaya. Gumamit sila ng mga sibat, pana, at mga patibong na gawa sa kawayan. Ang mga babae at matatanda ay tumulong sa pagbibigay ng pagkain at panggamot sa mga mandirigma. Naging mahigpit ang labanan. Maraming nasugatan sa magkabilang panig. Pero hindi sumuko si Leo. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para protektahan ang kanyang mga kasamahan at para labanan ang mga kaaway. Pinataas niya ang mga bato at ibinagsak sa mga kalaban. Nagpaulan siya ng malalaking tipak ng yelo
para pigilan ang pag-atake. Pinagbagsak niya ang mga puno para harangan ang daan ng mga kalaban. Sa kabila ng lakas ng mga kakaibang nilalang, hindi nila nakayanan ang pinagsamang lakas ng mga taga San Felipe at ng kalikasan. Nasaksihan ng lahat ang tapang ng batang walang luha. Ang kanyang determinasyon at pagmamahal sa bayan ang nagbigay inspirasyon sa lahat upang lumaban. Sa wakas, napilitan ng mga kakaibang nilalang na umatras at lisanin ng San Felipe. Bumalik ang katahimikan sa bayan, pero sa pagkakataong ito, dala na nito ang saya ng tagumpay at ang paghanga sa kanilang batang bayani. Pagkatapos ng labanan, binigyan ng mga taga San Felipe si Leo ng titulong bayani ng San Felipe. Mula noon, kinilala si Leo hindi lang bilang ang batang walang luha, kundi bilang ang batang may puso ng mandirigma at tagapagtanggol ng kalikasan. Ang kwento ni Leo ay isang inspirasyon para sa ating lahat. Ipinapakita nito na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pisikal na anyo o sa dami ng luha, kundi sa tapang ng puso at sa pagmamahal sa kapwa. Napatunayan ni Leo na ang bawat isa sa atin ay may natatagong lakas at kakayahan, at kahit ang mga taong may kapansanan o naiba sa atin ay may mahalagang papel na ginagampanan sa ating lipunan. Sa huli, ang kwento ni Leo ay nagbibigay ng pag-asa. Isang pag-asa na kahit sa panahon ng kaguluhan at panganib, may mga taong handang lumaban at ipagtanggol ang tama. At ang mga taong ito ay maaring magmula sa pinakahindi inaasahang lugar, tulad ng batang walang luha na naging bayani ng San Felipe.